Hi guys, kamusta? This video is for OFW. Meron lang tayong update tungkol sa OFW Pass. Ito yung ipapalit sa OEC daw. Meron kasing Facebook post yung DMW which is February 27. But anyway, kung wala ka pang OFW Pass, meron akong video tutorial. And kung wala ka ring OEC, meron din. Okay, so going back, base nga sa post nila, pwede na daw ma-void and ma-renew yung OFW Pass. Ibig sabihin, kung nagkamali yung OFW Pass mo, pwede mo daw siya i-cancel at gumawa ng bago. And yung validity is 90 days or 3 months. Kumpara sa OEC natin, which is 60 days lang. Tapos, hinighlight din nila yung QR code and reference number. Ito yung ini-scan, tapos lalabas yung information mo para ma-verify. Sa OEC, ganun din. Merong reference number and QR code. Lastly, yung pinakamahalagang highlight, tinatanggap na daw ang OFW Pass sa airport or sa airline, sa immigration, sa travel tax, and terminal fee refund or exemption. Ito na ba yung hinihintay nating mga OFW? To be honest, magandang idea to. But based on my experience, kasi kakauwi ko lang last month, January, OEC pa din ang hinahanap. Kaya nakakapagtaka guys, DMW mismo, sila ang nagbibigay ng information sa atin na pwede nang gamitin yung OFW Pass. Pero pagdating mo sa immigration, hindi nila ino-honor. Kaya ang malaking katanungan dito, totoo ba na pwede na gamitin yung OFW Pass? Sabi nga dito sa comment section, hindi naman daw tinatanggap. Kakaalis lang yan ng Pilipinas. OEC pa rin ang hinahanap. So I'm not against this project or concept ng DMW. It's just ang hina ng implementation ng DMW pagdating dito sa OFW Pass. Kasi pangalawa na to eh. If you remember, meron yung una. Tapos na-cancel after a couple of years. Ito na naman may OFW Pass. But anyway guys, gusto ko malaman sa inyo, nagamit nyo ba to? Ano yung experience nyo? Let me know guys, OEC pa rin ba or OFW Pass? Yun lang guys, comment down below kung may tanong kayo about OEC and OFW Pass. Sasagutin ko kayo. Subscribe kung hindi pa. I will see you in my next video.